Yo, what's up mga kalapatids? Isang magandang tanghali sa inyong lahat. Welcome back dito sa ating channel, Chocobolo TV. And for today's video, ito nga, pinagmamasdan natin yung ating mga alagang breeder at pati yung kanilang mga young bird pasintabi sa mga kumakain dyan mga kalapatids. At yun nga, nakikita nyo, pinaalis na nga nila itong dalawang inakay nila mula doon sa pugad. Kasi nga, mukhang ngayon na maglalabas ng unang itlog sa second clutch itong hen na nakapwesto na doon sa kanilang pugad. So ayan nga, at kanina nakita akong tinuturuan na nitong kap na ito yung kanyang mga inakay na tumuka. At yun na nga, nakita natin silang tumutuka na kanina at yun ay isang senyales na pwede na natin silang iwalay. Pero hindi ako nagkakamali, yung blue bar na yan ay 20 days at yung black check ay 19 days. So nagwawalay nga tayo, maximum ay 25 days. Pero most of the time, 23 days ang pagwawalay natin sa kanila. Araw ngayon ng linggo at napakainit ng tanghali mga kalapatids at napakaganda ng panahon. Few weeks ago nga mga kalapatids ay nagkaroon ng blood testing sa aming club na pinangunahan ng Bureau of Animal Industry. Requirements kasi nila yon para bigyan nila ng permit o renewal ng permit yung mga pigeon clubs na naglilipad ng ibon para siyempre matiyak na yung mga inililipad na ibon walang sakit at hindi makapagsisimula ng epidemic dito sa ating mga lugar o sa ating kapaligiran na siyempre makakaapekto yan hindi lamang sa mga ibon, siyempre sa mga livestock dito sa atin. So isa nga tayo sa mga sumuporta sa ating club at nagbigay tayo ng ibon para makakuha sila ng blood sample para makita na malinis yung ating mga alaga. At fortunately mga kalapatids, nakapasa yung aming club at nakakuha na kami ng renewal permit. Kaya yun, simula na yung training sa aming club. At nakakapanghinayang lang mga kalapatids sapagkat kahapon nga ginabi tayo ng uwi kaya hindi tayo nakapag-load dun sa aming club para sa first training. Ang bitaw nga ng first training ay sa Antipolo. So kung hindi ako nagkakamali, more than 10 kilometers ata yung yung layo nun, air distance. Pero okay lang yun mga kalapatid sapagkat yung ganung distansya medyo malapit-lapit pa lang at pwede nating i-make up yun sa mga susunod na pagkakataon. Pero sisikapin natin na sa mga susunod na training at sampahan sa track sa aming club makahabol tayo sapagkat palayo kasi ng palayo yun at hindi dapat natin masayang yung ganung oportunidad para i-training yung ating mga alagang ibon. Dito tayo sa ating flyers slope mga kalapatids at yan nakikita nyo nasa labas pa yung dalawa samantala itong checkered na to at itong isa ay pumasok na kasi nag first bat tayo mga kalapatids kaninang umaga para naman maganda yung amoy nila at hindi sila namamaho mga kalapatids. So yan, malinis na rin yung kanilang kulungan, yung pinampaligo nila yun yung aking pinaglinis dyan para kung mayroong mga hanip na nahuhulog dyan at nakasiksik dyan tanggal din mga kalapatids. So bad news tayo mga kalapatids na kanyubi sapagkat yung ating mga alaga ay tinamaan ng bulutong. Pero ang good news mga kalapatids, yung bulutong nila iilan lang. Halimbawa ito, ang bulutong niya sa paa ay isa lang, tapos dun sa kabilang paa isa lang din. Bagamat parang may nakikita akong mga tumutubo pero mukhang hindi naman siya apektado mga kalapatids. At ito, ganun din, kukunti lang yung bulutong. At ito, isang bulutong lang nakikita ako dito. So, nagkakahawahan na nga sila mga kalapatids. Yung dalawa sa labas, meron din yun kung hindi ako nagkakamali. Kaya lang, hindi halata yung kanilang bulutong mga kalapatids. Tanda iyon na malakas yung kanilang resistensya. At alam kong nagkahawahan na sila mga kalapatids na nakukuha yung hawahan yan kapag kayong katas niya ng bulutong natuka nila o kaya nasawsaw dun sa tubigan at nainom ng mga kasama nila, yon hawahan na yon mga kalapatids. Isang cause din ng hawahan mga kalapatids ay yung kagat ng lamok. Halimbawa yung ibon na may bulutong ay kinagat ng lamok and then yung lamok lumipat dun sa isang ibon na walang bulutong at kinagat niya yon, so mabilis niyang maita-transfer yung bulutong dun sa isang ibon na wala pang bulutong. So ganun ang hawahan mga kalapatids. Ito kasing bulutong na ito mga kalapatids ay isang uri ng virus. So ang mga virus mga kalapatids wala yang gamot. Wala talagang gamot dyan. So anong gagawin natin pag may mga bulutong? So ang magagawa lang natin mga kalapatids ng kanyubi ay palakasin natin yung kanilang resistensya
para kung sakaling magkabulutong man sila ay hindi ganun kagrabe at kayang-kaya nilang labanan at kayang-kaya nilang gumaling sa lalong mabilis na panahon. So ayan, nakikita nyo mga kalapatids, halos parang wala silang bulutong. Kung hindi mo lang tititigan, hindi mo pa mahahalata na may bulutong sila. At good news din, kahit papano hindi sila tinamaan sa muka at sa mata, sa ilong, sa bibig. So puro paa lang yung kanilang tama at kokoonti pa. So indikasyon yan na maganda yung kondisyon ng ating mga alaga. At isang magandang pagkakataon na rin yan para sa kanila na magkaroon ng bulutong habang bata pa. Ang mahirap kasi niyan kapag nasa oras na ng karera, tapos doon pa sila nagkabulutong, tapos doon pa sa mata tinamaan o sa may bibig, sa ilong nahihirapan sila na sa paningin nila, doon sa kanilang paghinga. So makakaapekto yun sa performance nila. Kaya goods na rin kahit papaano na tamaan sila ng bulutong habang mga young bird pa lang sila at nandito pa, hindi pa nagsisimula ang liparan. So yung mga kalapatid, sayaan na natin sila dyan magkahawahan at palalakasin lang natin sila. Bibigyan natin sila ng vitamins. So akin ang ibibigay ko yung organic na vitamins, siyempre yung mga oregano, mga malunggay, bawang, so ganun, para lagi silang nasa kondisyon at lumakas yung kanilang resistensya. Ang iiwasan lang natin mga kanubi ay yung patukaan natin sa ating mga flyers ay gamitin dito sa ating mga breeders. So pagka ganun ang ginawa natin, maaaring mahawa itong ating mga alagang breeders, lalo na syempre yung mga young bird na yan, may hina pa resistensya niyan. So bihira ako makakita ng mga old birds na nagkakaroon ng bulutong. Kadalasan yan young birds mga kalapatids. So yun nag-iiwasan natin. Kailangan kapag nagpapakain tayo, una natin pakainin yung mga breeders bago yung mga may sakit. Ganun din kapag maghuhugas tayo ng kanilang mga pakainan, patukaan, patubigan, unahin natin yung dun sa alam nating malinis at walang sakit para makaiwas ng hawahan. Maging sa paghawak ng ating mga alaga mga kalapatids, kapag nagsusubo tayo ng gamot at vitamins, unahin natin yung mga ibon natin na alam nating walang sakit para nang sa ganun hindi rin sila magkahawhan. So yan mga kalapatids ang ating mabilisang update dito sa ating kulungan. At patuloy ko kayong i-update syempre sa mga susunod na pagkakataon. Kaya kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa susunod nating kwentuhan. Huwag kalimutang mag-like, share, comment kung nagustuhan nyo ang video at pakisuportahan ang ating Facebook page para sa tuloy-tuloy na kwentuhan na talagang kapupulutan ng mga kaalaman. So paano mga kalapatids? Hanggang sa muling pagkikita. Paalam!